ang presidente po ng Pulse Asia. Alamin nga natin ang latest trust and approval ratings na mayroon po ngayon yung ating matataas na opisyales dito sa bansa. Sir Ronald Holmes, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Good morning, Sir Ronald. Thank you for being on the show. Good morning po. Sir, simulan po muna natin dito sa ano yung mga pangunahing issue na mayroon po nung gawin po itong survey? Well, yung pangunahin dyan, yung dalawang impeachment complaint na i-file laban kay Vice President Sara Duterte. At bago pa nun ay yung mga pahayag niya laban sa Presidente at yung kasagutan ng Presidente. Yung pagpupulong ng mga komite sa Kongreso na nag-iimbestiga sa di umano'y mga anomalya sa paggamit ng confidential fund. So yun yung medyo may mga political repercussions na naganap bago ginawa yung survey. 2,400 respondents pa rin po ito. Sa buong Pilipinas pa rin po ba yan? At anong date po exactly yung covered natin dito sa survey na ito? Basically, it's still a national survey. So 2,400 adult respondents. Sinagawa yung survey nung katapusan na November, I think November 26 hanggang early December 3. So ito yung ulat ng bayan. So parang proseso, random mapagpili ng 2,400 respondents. Si Arnold Ray po ito, itatanong ko lang, yung po bang mga respondents natin ay siguradong mga registered voters? Inaalam naman po ba natin yan? Well, tinatanong rin namin kasi yung ulat ng bayan, DJ Popoy, ang respondent dyan, adult Filipinos. Pero meron kaming katanungan sa loob ng survey kung sila'y rehistrado at kung sila'y rehistrado, sila ba'y malamang naboboto sa susunod na eleksyon. So nahihiwalay yung registered and likely to vote. Titingnan natin, kunyari yung voting preference. Pero yung kabuuan ng aming survey, ang pagpili ay adult Filipino. Adult Filipino registered voters. Pag po ba tinatanong sila, pinapakitaan, kumbaga nagpapakita sila ng ebidensya that they are really registered voters? Hindi. Ang katanungan dyan ay kung sila rehistrado doon sa kanilang lugar na titirahan, kung sila malamang naboboto. Hindi na hiningan ng ng ID for proof. Kasi kahit ako, wala akong ID. Opo. Sige. Sir, dito sa approval and trust ratings, hindi naman to yung unang beses na may ugnayan tayo, pero para lang ma-refresh yung memory nitong mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, ano pong simple definition para mas maintindihan ng mga kapatid natin itong trust and approval ratings at anong pagkakaiba po niyan? Yung approval, ang tanong dyan ay kung sila'y aprobado sa pagganap ng tungkulin ng partikular na mataas na opisyal. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihambing yung approval rating ng presidente kasi ang tanong doon ay kung kayo nag-a-aproba sa pagganap ng tungkulin na bilang presidente o bilang vice-presidente. So, it's the performance of the duty. Yung pagtitiwala, ang katanungan doon, kung sila'y nagtitiwala o hindi nagtitiwala o hindi mo sabi kung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. So, ito maaaring iambing yung trust rating ng mga matataas na opisyal. Yung sa approval, hindi. Kasi magkakaiba ang kanila tungkulin, ibang tungkulin ng Presidente ng Senado at ang tagapagsalita ng mababang kapulungan. Ayan, mas naiintindihan na natin ngayon ang kahulugan nitong approval at trust ratings. Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Saang mga areas po ito and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyales ng bansa? Sa pangabuhan, DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, si Chis Escudero, at ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, si House Speaker Romualdez. So, yun, bumaba sila. 10 points ang binababa ni Sara Duterte, 7 kay Chis, at minus 7 points kay Martin Romualdez. Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba sa pangkalatan sa buong bansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba
ay dun sa Mindanao, kung saan halos isa na lang sa 10 ang nagsasabing sila yung nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng Mm. kanyang sa pagganap ng kanyang tungkulin, no? So parang hindi na malinaw na hindi nasisiyahan yung karamihan sa Mindanao Sa sa Pangulo. pagganap ng tungkulin Mm. ng Pangulo Mm. kasi 55% ang disapproving of his performance as president Oo, among oo. the people of Oo. Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Walang area tumaas kaya Wala. halos na natili lang. Mm. Tumaas ng kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. Mm. Hindi So hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So dito po 4 na puntos lang. Oo. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang pagalaw. Walang paggalaw, Mm. majority, yung kanyang approval. Silang dalawa ni Senate President Chis Escudero ang majority approval sa Mindanao. Majority ang pinakamalaki- approval, majority approval pareho sila ni Senator Cheese na bumaba sa Mindanao? Si Senator Chis hindi gaano bumaba siya sa Mindanao, no? Yung approval niya bumaba ng 15 points Mm. sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni Bongbong Marcos. Ganun din yung sa kanyang pagtitiwala bumaba rin sa Mindanao. Siguro, So mukhang may withdrawal ng support yung mga taga Mindanao sa Pangulo at sa Pangulo ng Senado sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga Oo. kinataman. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Hindi rin. Hindi rin. Oo. Bumaba rin. Actually, ang kakaiba dito sa survey nito, kasi dati-dati, pag tinanong mo yung mga taga Mindanao, halos lahat sila, 90%, over 90% ang nagsasabing approving or for trusting of Sara. the Vice President. Mhm. Bumaba ng 13 puntos yung kanyang approval sa mga taga Mindanao at yung kanyang pagtitiwala bumaba rin ng 9 puntos sa mga taga Mindanao. So ibig sabihin may bahagi naman dati nagsusuporta sa kanya sa Mindanao na lumipat na doon sa sinasabi nating undecided. Hindi masabi kung sila yung nagtitiwala o aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Nakakaiba, no? Kasi Oo. Kasi ano yan eh, babalikan natin. nandiyan ang supporter si VP Sara sa area na yan. Oo. Tsaka kung babalikan natin yung kanyang ama, yung nakalaang Pangulo, hindi bumitaw yung mga taga Mindanao pag tinatanong sa kanyang pagtitiwala at pag-aaproba sa kanyang pagganap ng Oo. tungkulin. So, paano i-explain yung mga balita na majority ng approval rating na 80% ni VP Sara ay nasa Mindanao? It doesn't mean na tumaas siya. Hindi. Actually, ang approval rating ni Bibi Sara, ang pinakamalaking pagbabago ng matataas na opisyal. 10 puntos ang binaba. Hindi na majority ang approval niya. Noong nakalaang namin survey, 60%. Ngayon ay kalahati na lang. Ang kanyang pagtitiwala bumaba ng mas malaking level. No? 12 points ang binababa from 61 to 49. So hindi na rin majority. At umakyat yung kanyang distrust at disapproval, no? Ng 10, higit sa 10 puntos yung sa disapproval. Oo. Kamusta po yung approval and trust ratings naman ni VP Sara dito sa Metro Manila, sa NCR? Pinamababa ang NCR kahit noong September, isa lang sa 3 ang nag-aaproba sa kanyang performance ng kanyang duties as Vice President. 1 out of 4 would be disapproving. O 28% yung sa aming data. Doon sa pagtitiwala, ganoon rin. Isa sa 3 lang nagtitiwala sa kanya sa NCR. At lumaki yung distrust sa NCR. Halos 4 sa 10 na ngayon. Sa 4 sa 10, 43%. Ang hindi nagtitiwala kay Vice Presidente Sara. So among all the officials, ang pinakamalaki po ang pagbaba yung kay VP Sara dahil nga may kinalaman sa impeachment itong laman ng survey. May kinalaman sa impeachment, may kinalaman siguro sa
palitan ng payag sa Mhm. pagitan niya Mhm. at yung kanyang mga Binitawang salita. presidente. Mhm. Oo, kasi nitong nakaraang 3 buwan, hindi ko na maalala, DJ Chacha kung ilang beses siya nagkaroon ng tinatawag na press conference, maging ito Presscon. O kung saan nagbitaw po siya ng yung press, maanghang na salita, oo. or whether this is face-to-face or Mm. virtual, Oo. yun nga, yung gravity ng kanyang mga Mm. binitawang salita, yung bigat Mm. ng mga yon, Mm. anghang, maaaring Mm. naka-apekto sa opinion. Oo. But then again, hindi lang si VP Sara, lahat ng mga pinakamatataas sa opisyales natin dito sa bansa, bumaba nga po yung trust and approval ratings. Yun nga lang, yun sa kanya yung may pinakamalaki. Siguro ang pinaka ano dito, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang administrasyon, ngayon lang natin makikita na sa Ah, apat sa pinamataas na opisyal ng ating bansa, isa lang ang may majority approval and trust, which is the uh, president? which is the Senate President. Who is the Senate Senate President? President. Oo. Pero Cheese again, Escudero kahit lang, na pero mataas yung approval ni Senator Cheese, bumaba pa rin siya. bumaba pa Oo, rin. oo. Kasi dati-dati, kung maalala ko, yung Pangulong Noynoy Mm-mm. at Pangulong Duterte, Mm-mm. hindi ganun kabilis ang pagbagsak ng kanilang approval and trust Ng mga matataas sa ah, opisyales. ng mga mataas opisyal na Oo. bababa sa mayorya. Oo. Ah, Ngayon, ang tanong dyan ay bakit mas mababa sa mayorya ang nagtitiwala at taga-aproba sa tatlo sa pinamataas na opisyal ng ating bansa. Oo. May kinalaman ba ito sa kalagayan ng politika at pamamahala sa ating bansa sa Oo nga, no? kasalukuyan? O, kasi tama yung sinabi niyo. So, first time po ito sa survey na apat sila na sabay-sabay yung pagbaba. Kahit pa iba-iba sila ng stand ngayon on different issues. Kasi alam naman natin, nawatak na nga yung unity. Pero pare-pareho silang Kaya bumaba. pare-pareho mababa sa Oo. majority, Oo. maliban na lang sa isa at 3 sa 4 ang bumaba ang kanilang approval at trust. Mm-mm. Ito ba'y nahulugan na hindi na nasisiyahan ang publiko sa nang nangyayari sa politika at pamamahala sa ating bansa. Mm-mm. Kasi kakaiba ito kung ikukumpara natin doon sa panahon ni Previous administration. Yumaong Noynoy Aquino, Opo. si Rodrigo Duterte. Hindi natin makukumpara doon kay GMA kasi medyo mas mababa noon. Oo. Tsaka hindi nun, ang Pero Pangulong Duterte, even nung patapos na yung termino, mataas pa rin no? Ang approval at trust mataas pa ratings. rin. Oo. Even si Noynoy had majority approval and trust, I think, when he ended his term. Mm-mm. So, Mm-mm. ito ba yung nahulugan na ang tingin ng mamamayan ay may pagulo, hindi nasasaayos, hindi natututukan ng. At nakikita na natin yun doon sa survey, no, na 8 sa 10 nagsasabing hindi namin nagugustuhan ang ginagawa sa pagtugon sa pangunahing usapin na mataas na presyo ng mga bilihin. Oo. So kasama din Ah, po dyan sa rating sa ginawa ng Pulse Asia, yung pinakagusto sana ulit na tugunan ng mga Pilipino? Inflation pa yeah, rin, kagaya po ng dati? i- inflation pa rin. Mm-mm. Significant majority say pagtaas ng presyo ng mga bilihin, Mm-mm. inflation 74%. Material conditions yung kita ng mga manggagawa, bayad sa mga manggagawa, Wages, ah, oo. yung kahirapan, Mm-mm. tapos yung trabaho at ang paglaban sa katiwalian. Mm. Yun yung unang 5. At Mm. pag tingnan natin doon sa 5 na yan, mas mataas yung disapproval kaysa sa approval doon sa 5 pangunahing usapin. So, Lalong-lalo na sa mataas na presyo ng mga bilihin. so itong bangayan ng ating mga highest officials, kaliwat kanan ng tirada nila sa bawat isa, hindi nakatulong dito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Yes, kasi makikita na if you rate when we ask them to rate the national administration, parang mas marami yung hindi nasisiyahan kaysa sa nasiyahan sa pagtugon doon sa mga pangunahing usapin na yun. Kasi nga, maaaring sa paningin ng publiko, natatanggal yung kanilang atensyon sa pagtugon sa mga usapin na ito dahil sa banggaan at higwaan sa pagitan nila. Mhm, oo. So tignan natin kung magbabagong galaw nitong mga highest officials natin after the recent survey ng Pulse Asia. Kailan po yung susunod na survey? Kailan din po ito ilalabas? Yung ulat ng bayan ay quarterly, so maaaring Marso. Pero dahil eleksyon na sa susunod na taon,
as we have done in the past 25 years, every month meron kaming pre-election survey. Oo, oo, oo. Di ko natatanong, sir, ano yung senatorial lineup natin kasi posible pa yan, malaki pa yung chance na magbago yan dahil matagal pa naman yung eleksyon. Well, normally nagbabago siya. And, hopefully magbago siya. Patay dun sa tatalakay dun nung huli mo Oo. in-interview. Oo. Maaalala yung mga dapat paalala. Ayun na, sabi ni Sir Ronald, narinig niyo, hopefully magbago siya. Parang hindi po kayo happy dito sa mga sa Hindi naman, lineup hindi na naman. meron. Hopefully Hindi magbago naman, siya. Okay. Oo. Yun ang decision na mamaya. Hindi natin pwedeng palitan Yes, ng kanilang yes. decision at Oo. ipalit ang ating sarili opinion. Oo. And yung margin of error nga nito mga survey na ginagawa ng Pulse Asia para na sa kapakanan ng mga nakatutok sa atin ngayon? 2% na lang yan, no? Ang margin of error nito sa buong bansa at 4% sa iba't ibang area ng ating Oo. Metro Manila para sa Luzon. Ito pong latest senatorial survey, hindi po ito commission, Sir Ronald. None of the results that we released are ulat ng bahay lahat yan. So, Yan. sarili Para namin lang survey. malinaw sa mga kapatid natin kasi alam nyo na may mga nagko-comment dito. DJ Cha, itanong mo sino nagbayad nung recent senatorial survey. Hindi po ito commission mga kapatid para lang po sa paglilinaw para mas alam nyo din po. Sir Ronald, At, yes po, you wanna say something pa? And kahit na commission, as long as it is done properly, it doesn't necessarily mean that, for example, when we do commission surveys, the results are not really based on what the client would want. It's based on what we gathered. Yes, whether paid or not on the Pulse Whether Asia side. whether paid or not, Correct. Oo. Obligasyon namin sabihin kung Sabihin ano ng lumabas totoo. sa survey, kahit na ikakagalit nung commission yan, kahit na ikakagalit nung nag-commission. Oo, and sometimes they want to hear it para alam din nila kung ano yung dapat nilang i-address na issue, kung saan sila weak, kung ano yung strong points naman itong mga kandidatong ito. Pero Sir Ronald, siguradong hindi pa itong huling ugnayan natin, lalo't mainit yung mangyayaring election next year. Kakausapin pa rin po namin kayo for sure next year po. Malamang yan sa susunod na taon na nga. Kaya babati na po ako agad sa inyo ngayon ng Merry Christmas and Happy New Year. And thank you for being on the show. Yeah, Merry Christmas and hopefully the New Year will be really good for many Filipinos. Yes, for all of us. Maraming salamat. Yan nga pong presidente, mga kapatid ng Pulse Asia, Sir Ronald Holmes. So